Saan ka man naroroon, mahal ko, mananatili kang buhay sa aking puso. Ramdam kita sa bawat sandali. Dahil buhay na buhay ka sa himig ng pag-ibig. Himig ng pag-ibig. I need your love, you brighten up my day. Isang himig na maging gabay sa mga taong wagas na nagmamahalan. Duyan ng malabahagharing pag-ibig na hihili sa puso at pakiramdam. Himig ng pag-ibig. Isang dula na kung saan iikot ang iba't ibang kwento na inyong mapapakinggan mula Lunes hanggang Sabado. Sa pluma at direksyon ni Lubimin Aquino. Dito sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio. Bumbo. Ang nakaraan, naghanap si Darlito ng makatulong sa kanya para makasal sila ni Emalyn. Nakasal sila na hindi alam ni Emalyn na hindi totoo ang nangyaring kasal. Tumira ang dalawa sa bahay nila Darlito. Sa paglipas ng araw, lumabas ang maling ugali ng lalaki na sobrang siloso. At ngayon, sa pagpapatuloy ng isang linggong kasaysayan na pinamagatang Hangganan ng Pagtitiis. Dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. How I cherish those moments and no one can take your place. Kumusta naman kayo ni Darlito? Mabuti naman. May lumabas lang na ugali na hindi ko nagustuhan. Ano yon? Basta huwag siyang magkamali na saktan kanya. Hindi naman. Pero masakit sa akin dahil halos walang tiwala sa akin. At gusto niya akong hawakang mabuti. Ang lokong yon. Para akong isang bagay na binili niya. Magawa niya lahat ang gusto niya. Ano? Siloso pa. May oras lahat kung saan ako pupunta. At ngayon, anong sinabi niya? Baka inurasan ka pa. Hindi niya alam na pumunta ako dito. Sa mamahan lang niya ako nagpaalam. Nakaalis na kanina nung maalala ko na pupunta ako dito. Baka yan ang gawin niyang dahilan para saktan kanya. Hindi niya gagawin yan dahil hindi ako papayag. Sabihin mo kung saktan kanya. Papa. Kahit asawa ka niya, hindi pwedeng saktan ka na lang. Sinabi ko naman sa'yo na huwag kang pumunta sa gusto mong puntahan na hindi ka nagpapaalam sa akin. Doon naman sa bahay namin ang pinuntahan ko At nagpaalam ako kay mama. Bakit? Siya ba ang asawa mo? Ano? Bakit ganyan ang pagsasalita mo sa akin? Sige, palalampasin ko ito. Pero kung uulitin mo pa, hindi ko na alam. Sobra ka naman. Wala kang tiwala sa akin? Anong malay ko kung may kinakatagpo ka? Ano? Huwag kang magkakamali na lokohin ako. Baka kung ano pa ang gawin ko sa'yo. Ibalik ko sa'yo yan, Darlito. Oras na malaman ko na may babae ka, hindi ako makadalawang isip, iwanan ka na lang. Ano? Hindi lang ikaw ang may karapatan na magsalita ng ganyan. Ang lakas ng loob mo na magsalita ng ganyan? Sinasabi ko lang ang tama.
Huwag mong pagalitan ang asawa mo dahil nagpaalam sa akin. Ano ba ang problema doon? Basta, ayaw ko, Mama. Nag-aalala ka? Baka gawin niya ang ginagawa mo. Ano? Ikaw din ang nagsabi na may iba ka pang nobya. Walang problema sa akin, Mama. Dahil lalaki ako. Walang mawawala sa akin. Yan ang hindi ko kakampihan, Darlito. Kahit ikaw pang anak ko. Hindi ako sang-ayon dyan. Ano? Mas kakampihan niyo si Emmeline? Kaysa ako na anak ninyo? Hindi ako konsentidor. Hindi tama ang ginagawa mo. Lalo na sa asawa mo. Hindi ako papayag. Tandaan mo yan. Nagtitiis lang ako, Edam. Basta yung sinabi, huwag niya akong subukan na saktan. Oo iba na yan. May karapatan din tayong mga babae. Huwag nating hahayaan na saktan lang tayo ng asawa natin. Oo naman. Hanggang may katwiran tayo. Ipaglalaban natin. Ang alam siguro ni Darlito, ganun ako. Pero para akong robot sa kanyang piling. Sobra naman yan. Oo nga pala, magli-leave na ako. Maternity leave. Wala si boss kaya sa'yo ko na lang ibigay ito. Oo, friend. Ako ang bahala. Effective yan sa Lunes. Nahihirapan na ako. Malaki ng tiyan ko kasi. Sige, walang problema. At ingatan mo ang iyong katawan. Ipanalangin mo na healthy kayong mag-ina. Lalo na itong panganganak mo. Ito na ang araw natin. Sana ay hindi mahirapan si Emmeline na mga anak, balae. Oo nga, balae. Pero wala si Darlito. Naka-duty siya. Pero ang sabi niya, subukan niyang magpaalam. Pupunta dito agad kung dumating ang kasama niya. Ganun ba? Kaya kami na nandun sa bahay ang nagdala sa kanya dito sa ospital, balae. Sige. Sana makapanganak na normal si Emmeline. Ayun, balae. Nakapanganak na si Emmeline. Dahil siya lang ang naipasok kanina sa delivery room. Ay, oo, balae. Ay, salamat sa Diyos. Nakapanganak na normal ang anak ko. Girl, I need you. I need your love. Lalaki ang ipinanganak mo, Emmeline. Salamat. Di ako masyadong nahirapan. Mamaya pa nila ipapasok dito. Hintayin ko. Gusto kong makita ang anak ko. Pwede ka pang matulog para makapagpahinga ka. Oo, anak. Nanganak na ang asawa mo. Sana magtino ka na. Matino naman ako, Mama. Huwag ka nang magloko, anak. Lalo na sa mga babae. Ano? Kaya, hiwalayan mo na ang isa pang nobya mo na sinasabi mo. Siya ang gusto kong pakasalan, Mama. Gusto kong maging asawa. Ano? Maging asawa ka mo? Siya ang mahal ko. Kung papayag siya, ay siya ang gusto kong kapiling. Huwag kang gagawa ng kalukuhan, Darlito. Ako ang makakalaban mo. Mama, walang masama kung gusto ni Nerissa.
Kahit gusto niya. Paano na si Emmeline? At kapapanganak niya? At nagpakasal naman kayo? Yan ang alam nyo. Huwag kang gagawa ng problema na naman, Darlito. Oras na magkamali ka, ay pababayaan kita. Ikaw na ang bahala sa buhay mo. Tapos na po ang maternity leave ko. Ayaw ko namang maperwisyo ang biyanan ko na mag-alaga sa anak ko. Kaya sinabi ko kay Darlito, andito naman si Mamang. Siya muna ang mag-alaga. Sige, sige. Gusto namin yan. Sinabi ko na rin kay Mamang Elena at gusto rin niya. Pupunta na lang daw dito, papasyal, kung gusto niyang makita ang apo niya. Paano na yan? Tuwing hapon, nadaanan mo dito sa bahay. Saka uwi doon, kinabalae. Opo, Masyado ka nang mahirapan yan, Iha. pero tingnan ko. Pag-usapan namin ni Darlito, kahit dito na kami titira. Walang problema dyan. Pero hindi ko alam kung gusto niya. Paano kung ayaw niya? Dahil alam ko yan. Di kami ng anak ko ang titira dito at doon siya titira sa bahay nila. Ano? Kailangan kasi magtrabaho ako. Ayaw ko na umasa lang kay Darlito. Ganyan siguro ang gusto mo, ano? Para libre ka. Iba na naman ang iniisip mo. Mag-iingat ka. Oras na may malaman ako na kinakatagpo mo, humanda ka. Pareho tayo. Ibalik ko sa iyo ang ganyang sinasabi mo. Malaman ko rin lang na may ibang babae sa buhay mo. Diyan ka na. Hiwalay tayo. Ako pa ngayon ang pinagbabantaan mo, Emmeline? Minahal kita ng lubos, pero kung ako ang lukuhin mo, mawawala ang lahat. Ano? May hangganan ang pagtitiis, Darlito. Tandaan mo yan. Huwag mong ubusin ang pasensya ko. Tangang yan. Ako pa ang hahamunin ng hiwalayan. Ang alam niya siguro ay legit ang kasal namin. Hindi niya alam na peke yon. At hindi ipinaalam ng sekretarya ni Mayor na nagkasal sa amin. Ngayon, napalitan si Mayor dahil natalo sa katatapos na eleksyon. Mabuti naman na humiwalay kami ng tirahan dahil magagawa ko ang lahat ng gusto ko. Ano ang dahilan at naglalasing ka, Darlito? Wala, Mama. May ipinagdiriwang lang ako. Ano yan? Huwag na ninyong tanungin. Asya nga pala, may bisita ako mamaya. Dito siya maghahapunan, Mama. Sino siya? Isang importanteng kaibigan. Uulitin ko, Darlito. Ayoko ang kalukuhang ginagawa mo. Labis kaming nagtaka ng mama mo. Bakit po? Kung hindi ako nagkakamali, 2 linggo na pero hindi pa pumunta rito ang asawa mo. Hindi ko alam. Tinawagan ko kahapon pero nakalive daw. Ano? Nakalib pala? Bakit hindi siya pumunta rito? Hindi ko nga alam, Papa.
Pero ang plano ko na pumunta doon sa opisina nila para magtanong kung anong totoo. Baka kung iba na ang kanyang ginagawa. Girl, I need you. I need your love. Masamang hilala ko, Idang. Ano bang nalaman mo sa opisina nila? Sabay daw na nag-leave si Darlito at yung isang empleyada doon. Yung sinasabi na nililigawan niya? Oo. Nalaman ko tuloy na totoo pala na may relasyon sila. Ano? Kailangan mag-usap kami. Kaya pupunta ako doon sa bahay nila. Oo naman. Dapat lang. Baka sakali, kung may malaman ako tungkol kay Darlito. Alam mo na hindi ako papayag, Darlito. Pero inuwi mo pa ang babaeng yan dito? Mama, Umalis kayo dito. Hindi ko gusto ang pag-uwi mo sa kanya dito. Ha? Mama, Kakausapin ko ang magaling na babae. Alam naman na may asawa ka, pero pinatulan ka pa. nauna siya na naging nobya ko. Kaysa kay Emmeline, Mama. Kaya naman pala, hindi mo maalalang umuwi ang pasyalan ng anak mo, Darlito. Emmeline, Emmeline? Malinaw na sa akin ang lahat. At salamat sa inyo, Mama. Emmeline, mag-usap tayo tungkol dito. Ikinalulungkot ko. Kunin ko na lahat ang gamit ko dito. Aalis na ako dito. Emmeline, iha. Mama. Ito yung sinasabi ko sa iyo, Darlito. Ha? Si Nerissa, nagmamadali na umalis. Ano? Habulin mo? Kesa kausapin mo si Emmeline? Kayo na ang makipag-usap kay Emmeline, Mama. Hahabulin ko si Nerissa. Darlito! Darlito! Ang sakit, Mama. Alam mo na hindi ko kinakampihan ang kalokohan ni Darlito. Kahit anak ko, Emmeline. Salamat kung ganon. Ginawa niya akong robot, lalo na nung nandito pa kami. Malit lang ako sa pag-uwi, na kahit ilang minuto lang, sabihin niya, sasaktan niya ako, sinisigawan. Lagi na lang nagsiselos na baka may katagpo akong iba. Yun pala, siya ang may ginagawa. Halos din niya pinapakinggan ang payo ko sa kanya. At ngayon, mula ngayon, putulin ko na ang lahat sa amin. Malalaman ito ni Papa. Ihahatid kita, anak. Sabihin ko kay Romeo na siya ang magmamaneho ng honor. Hanggang sa inyo, Salamat. kakausapin ko si Balae. At ako ang hihingi ng tawad para kay Darlito. Talagang matigas ang ulo ng anak kong yun. Ano ang ibig sabihin nito, Balae? Pwede bang sa loob na tayo mag-usap, Balae? Sige. Ako nang magbuhat sa malita mo, Emmeline, anak. Opo, Papa. Upo ka, Balae. Kayo munang mag-usap, Papa. Mama, tingnan ko ang anak ko. Sige. Sige, iha. Ano ang nangyari, Balae? Bakit nag-alsa balutan ang anak ko? Una sa lahat, humihingi ako ng kapatawaran, Balae. At pakinggan mo sana ang sasabihin ko. Walang hiya ang anak mo, Balae.
At huwag na siyang magpapakita pa dito. Baka magdilim ang paningin ko. At ano pa ang magawa ko sa kanya. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Pero hanggat maaari, ay maayos na ang lahat para sa apo natin. Kung ako lang ang masusunod, kaya naming buhayin ang magina. Kisa makisama sa lalaking walang silbi. Nahihiya ako, Balay. Pero ginawa ko naman ang lahat ng aking makakaya na pagsabihan si Darlito. Alam niya ni Emmeline, hindi ko kinukonsinti ang anak ko. Hindi lang yan. May ipinarating si Emmeline na pagtitiisan niya ang lahat. Hanggang kaya niya. Sa ginawa ni Darlito. Gaya ng sinabi ko, hindi ko kinukonsinti ang ginawa ni Darlito na anak ko. At para ako nga matutunaw sa hiya. Naintindihan kita, Balae. At pasensya ka na kung makarinig ka ng masakit na salita. Ulitin ko, ako na ang humihingi ng tawad, Balae. Pero hindi ko mapapatawad itong ginawa ng anak mo. At alam ko, kahit mga kapatid ni Emmeline at ang ina niya, hindi lang sila tatahimik. Kailangan na mabigyan ng leksyon ang anak mo para magtino at hindi niya uulitin ang ginawa sa anak ko. Balae? Huwag kang mag-alala. Hindi kami masamang tao. Hindi kami nananakit. Pero ako na mismo ang hihingi ng pagpawalang bisa ng kasal nila. Balae! Hindi kami papayag na aapihin niya ang anak namin. Kawawa na nagtitiis ng masamang ugali ng anak mo. Girl, I need you. I need your love. Ano ang mga susunod na mangyayari? Mga kaibigan, pakinggan bukas ang karugdong ng isang linggong kasaysayan na pinamagatang Hangganan ng Pagtitiis. Dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. Mula sa panulat at direksyon, Lubimin Aquino Sr. Produksyon Supervision, Leti Astudillo Aquino. Handog sa inyo ng number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bumbo. How I cherish those